Sana ay hindi totoo yan kasi tayo, Jade, ay fifth termer congressman. Tayo ang nagtayo rin ng party list coalition para magkaroon ng boses, magkaroon ng ang mga party list sa Kongreso. At ang posisyon na yan ay nabibigay lamang sa mga third termer at tayo ay fifth termer. Isa sa pinaka-senior na member ng House na nasa mga party list. Nakalulungkot na tayo ay mangyari. Pero kung yun ang kasisiya at ikagaganda, ay tatanggapin natin ang maluwag sa loob natin. Nagpapakita po kasi ito na kahit nasa loob po kayo ng sesyon ay may mga nakabantay na mga media at maaring ganito rin ang sasapitin sa mga susunod na mga pagkakataon sa iba pa. Kung meron pong napapansin yung mga media sa loob, ano pong masasabi po ninyo? Hindi, ako okay lang. Tama naman ang ating mga mamamayan na kami ay mga public servant, lingkod bayan, para kang nakalagay sa eskaparate na transparent na lahat ay dapat nakikita ng ating mamamayan. Pero ako, Jade, mulat sa pool, hindi tayo nagpabaya na yung ating advokasya, yung ating AGA Party List, Agricultural Sector Alliance of the Philippines, ang akin yung tawag dito, ito yung party list na nasa batas, nasa Constitution. Ang members natin, mga marginalized farmer sector, mga fisher folks, mga cooperative na maliliit. Isang tunay na party list na may sektor. At mulat sa pool, hindi tayo nagpabaya sa ating pakikipaglaban para i-advocate yung mga hanap buhay at kapakanan ng ating mga magsasaka, mga isda at kooperatiba. Tayo uma-attend sa lahat ng hearing. Tayo ay nagiging resources speaker pa madalas kahit sa Senado pag may kinalaman ng pag-uusapan sa smuggling, hoarding, profiteering, cartel, yung nagpapahirap sa ating magsasaka. Kapag may mga batas kaming ginagawa, katunayan yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, tayo ang isang principal author and sponsor dyan. Meron din tayo ngayon na livestock bill or yung Animal Industry Development Competitiveness Act. Pasado na sa Kongreso, pasado na sa Senado, nagpaikam na. At ang alam ko ay for signature na ating mahal na Pangulo na siya rin naman gusto niya, siya naglagay na urgent and priority bill to. So masasabi ko na ginagampanan ko, naabot na aking makakaya ang ating obligasyon bilang representative ng sektor na nangangailangan ng pondo, ng lahat ng suporta para ang ating pamilyang Pilipino ay makaranas ng magkaroon ng sapat na pagkain at bumaba ang presyo nito. At ang susi lamang niyan ay alam naman natin, kailangang maging matagumpay, maunlad ang magsasakang Pilipino pati ang fisher folks kung gusto natin talaga na tayo magkaroon ng mura, kalidad at sapat na pagkain. Nakakalungkot na balita lamang po para sa inyo dahil kung gaano po katotoo itong balitang natanggal po kayo sa CA membership dahil nga po dito sa kumalat na viral video. Totoo po ba itong balitang ito? Ay sana ay hindi totoo yan kasi tayo, Jade, ay fifth termer congressman. Tayo ang nagtayo rin ng party list coalition para magkaroon ng boses, magkaroon ng ang mga party list sa Kongreso. At ang posisyon na yan ay nabibigay lamang sa mga third termer. At tayo ay fifth termer. Isa sa pinaka-senior na member ng House
na nasa mga party list. Nakalulungkot na tayo ay ika nga ay mangyari. Pero kung yun ang ikasisiya at ikagaganda, ay tatanggapin natin ng maluwag sa loob natin. Opo, Kong. Opo, Kong, magandang umaga. Si Admar po ito. Balikan ko lang po yung inyo pong pagsuporta sa total ban sa mga online gambling po. Ibig sabihin po ba nito, magpapasa po kayo ng panukalang batas po nito, Kong? Tama ka, Admar. Meron tayong bill na ipapile dahil apektado yung marami naming empleyado sa sektor ng agrikultura at lahat ng empleyado sa buong bansa, pati mga kabataan na nalululong at nasisira yung kinabukasan. So talagang against tayo diyan. Na kaya dapat iban, hindi rin naman ma-regulate ng ayos. Pati nga mga minor ay natututong magsugal, nasisira ang kanilang mga pag-aaral, nasisira ang trabaho, hanap buhay ng ating mamamayan, nasisira yung pamilya. Kaya nga itinigil yan eh. And then para lahat na ng online gaming ay o sugal ay matigil. Yun ang ating ipapile na bill sa Kongreso. Opo, meron ding nagsusulong dito na ma-regulate na lang imbis na i-total ban. Tingin nyo po, pahirapan ang pagpapa-regulate nito kagaya po ng ibang mga patagong mga gambling po or sugal? Yan kung talagang ikangay mariregulate ng ayos at may implement at yun namang mga illegal ay ikanga ay nahuhuli at hindi makakagawa ng mga ganyang online gaming na walang lisensya ay nangyayari, pwede namang pag-aralan at ma-reconsider natin kung talagang po pwedeng mangyari na yan ay mariregulate ng ayos ng ating pamahalaan. Sana nangyari na ito. Sabi ko nga, pinatatawad yung gumawa sa akin ito. Ang akin lang pakiusap, sana bigyan nyo ng pagkakataon na tanungin yung mga tao na involved do sa kinukuhanan o video para matanong yung side at masigurado na tama ang ating i-report sa media dahil alam naman natin napakabilis ng ngayon natin sa social media marami ang maapektuhan. Nalulungkot ako dahil seryoso tayo sa tungkulin natin.